yung walang sawang suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga DDS maiiyak dito, mga bossing. Bakit? Kasi yung sinisiraan nila na 20 pesos na bigas, umabot na po mga kababayan hanggang Samar. Umabot na po hanggang Kabisayaan, mga bossing. No, laging sinasabi ng mga DDS na nasaan na yung 20 pesos na bigas. Yung lagi nilang hindi magtatagal yan. Kaso ito po, pakalat ng pakalat at mas madami na pong kapwa natin Pilipino yung mga nakikinabang po. Ano sabi dito? 20 pesos na bigas, hatid ginhawa sa Samar. O ayan, no? Sa Luzon, mga bossing, kalat na po. Kaya, mga kababayan, no? Tayo po ay natutuwa talaga doon sa pagpupursige ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang sugpuin yung kagutuman sa ating bayan po, lalong-lalo na dito sa ganyang proyekto, no? Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang 20 pesos na bigas program sa Santa Rita, Samar. 2,000 pamilya ang nabigyan ng 10 kilo na bigas sa halagang 20 lang po. Biruin nyo yan. Di po ba? Alam nyo, hindi naman pwedeng sabihin lang ng mga DDS na, wala naman yan eh. Kumbaga, ano lang yan eh. Pakita lang yan or whatever lang yan eh. Kasi nakikita po natin yung inisyatiba ng gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na po kung paano nila mapapababa yung mga puhunan ng ating mga kababayang magsasaka. Di ba nga, ang unang ginawa niya, yung mga rice processing mill, no? Yung mga pagpapatuyuan daw po, di ba, Sir Chris Angel, pagtutuyaan ng mga palay, para hindi binabarat ng mga mamimili, para hindi binabarat ng malalaking mga bumibili sa kanila ng mga palay. Siyempre, kapag kahubasa, siyempre, ano yan, prone po yan na mabulok, masira. Pero pag tuyo na, iwas yung pagkasira po, mga bossing. Di ba? Yan, halos ilan na po. Siguro mga 6 na buwan na huli nating naibalita o nai-vlog yon, may 100 mahigit na. What more kung ilan pa po yung ngayon. Di ba? Ganyan po ang patuloy na pagsusumikap ng ating gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa po, dagdag pinansyal na suporta para doon sa mga kababayan natin. Financial assistance para makapagsimula ng kanilang mga negosyo. Di po ba? No? Ang nakakalungkot, hanggang ngayon po, mga kababayan, magkano yung nakuha nila? Nakakalungkot, hanggang ngayon po, yung mga DDS, wala na pong ibang ginawa, kundi puro paninira lang po, mga bossing. Kundi puro walang kwentang bagay. Gagawa ng mga fake news, gagawa ng kung ano-ano upang masira lang po si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? At ano ang dahilan nila? Simple lang po. No? Gusto nilang maiupo yung kanilang mga iniidolo. Yung mga politiko na naghahangad na makaupo agad at maibalik kung ano man yung mga pinaggagawa nila noong panahon na sila ang nasa poder. Yun lang naman ho yun eh. Kasi kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, ito, kahit malaki man yung pangalan, senador ka man, congressman ka man, gobernador ka man, no, Pastor Buloyski ka man, walang pakialam. Basta may nagreklamo sa iyo, susundin natin yung tamang proseso. Kaya yan po yung mga kinakatakot niyang mga yan. No? Kaya po, pilit nilang gustong maagaw ang kapangyarihan bilang Pangulo. Para stop na lahat agad-agad pag sila ay nakabalik. Para yung mga kagaya ni Roque, makabalik o makauwi na agad sa Pilipinas ng walang kaso. Ganyan ho yun, mga bossing. Sabi ni Jolly Rafael Forio, matutulog na sana ako na-scroll ko. Mark Ramos, nood muna. Hi po. Salamat po, di ba? Pwede niyong pampatulog ito, Sir Paulo, o shout out. Ngayon, mga bossing, dumito tayo. Ayos. May sasalita doon. Ginagaya ako.
Dito tayo, mga kababayan, punta muna tayo saglit sa Maynila, no? Sa Maynila na bayan ni Isko Moreno. Yorme, o diyan po ako ipinanganak, mga kababayan, sa Tondo, Maynila. Sa pagitan po, no, ng pagitan ng Pitong Gatang at Pacheco. Yan, Franco Street, mga bossing. Diyan tayo pinanganak, no? Sabi nga namin dati, Tondo man ay may langit din. Why are you doing it right here? Oh yeah, go back there. No? Tondo man ay may langit din. Nako po. Eto, nakabalik si Yorme. Siyempre, iisa-isahin na naman po yung mga walang ya dyan sa Tondo. Dyan, lalo-lalo na sa Road 10, ha? Pakita ko sa inyo ito, mga kababayan. Grabe, no? Kahit napakadaming tao, kahit napakadaming sasakyan, hindi mga natatakot, mga mang-hold up itong mga tao na ito. O, tingnan nyo. Videoan mo. Wala ko. Videoan mo. Wala man lang baba. Ayan o. Yung kanilang binibiktima ho dyan, mga bossing, ay babae na nagmo-motorsiklo. Hinold up po nila, mga kababayan. Dalawang lalaki. Siguro ito, mga bandang alas 8, alas 7:30, mga bandang alas 8:30, yung oras. Ganon. Hindi mga natatakot itong mga hold-upper sa Road 10. Baba lang. Videoan mo. Oh. Inagaw yung cellphone nung nakasombrero. Di ba? Ay, nakita niyo yun? Parang pulong lang din. Parang pulong Duterte na nasa beer house, no? Nagalit doon sa sa Bugaw di Umano. Nang unday ng saksak. Kaya lang yung kay Pulong baliktad yung panaksak. Yung dito talagang nakatutok doon sa babae. Mga kababayan, no? Biruin mo. Videoan mo. Sabi ni Bong Gaseus, madaling araw daw yan, boss. Grabe naman dyan sa Road 10. Kadaling arawan, traffic na, ganyan kahaba na. Daling araw, grabe. Ang dami ng traffic, haba na. Wala ka. Ay, ala ka. Grabe. May simpleng umalis lang, ho. Di ba? Sabi ni Alonly TV, may curfew na po. Aba, dapat lang, no? Tignan nyo, eto na si Yorme. Kababayan. Ang bilis ng action. Yung dalawa, alam nyo naman po kapag ganito na po yung itsura ng background ni Yorme, mga bossing. Alam nyo na parang press con yan May ihaharap sa mga taga Maynila. O ano po ba yan, Yorme?